King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 461. Nakakatakot na subordinate. Sa bundok, pagkatapos ng maikling talakayan, mabilis na gumawa ng desisyon ang upper echelons ng Broken Moon Clan. Zhao Fang, dahil mayroon kang lakas ng loob at lakas ng loob na aminin ang iyong pagkakasala, ang iyong parusa ay mababawasan. Dalhin si Zhao Fang sa Central Hall. Nagpakawala ng mahabang tawa si Clan Master Haiyun at winagiway ang kanyang kamay habang nanlalamig ang kanyang mga mata. Nang matapos ang kanyang mga salita, So. Ilang eksperto ng clan, mula sa 6th at 7th sky of the Ascended Realm hanggang sa half-step True Spirit Realm, ang lumipad patungo kay Zhao Fang. Ngumiti si Zhao Fang ngunit hindi nagsalita, nakatingin sa langit. Klop. Nawalan ng liwanag ang mga mata ng mga disipulo na nagtangkang hulihin si Zhao Fang nang bumagsak sila mula sa kalangitan. Napuno ng malamig at masamang mental energy aura ang hangin. Sinong nandyan? Ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan ay lumingon sa langit na may pagkabigla. Sa mga ulap, isang malamig na kabataang nakasuot ng purong itim na nakatayo sa isang lumilipad na hayop. Ito ang resulta ng sino mang hindi gumagalang sa aking master. Ang mga mata ng malamig na kabataan ay mahiwaga, at isang bola ng iskarlata at kadiliman ang tila lumitaw sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang bloodline ng mata. Ang mga elder ng Broken Moon Clan ay malamig na suminop. Hindi lang malakas ang eye bloodline ng kabataan, ang kanyang aura ay umabot din sa True Mystic rank. Kailangang malaman ng isa na, bukod sa dalawang katulong na hiniling ng Broken Moon Clan, ang natitirang mga elder ay nasa True Human rank. Hindi ba't ang lumilipad na hayop na iyon ang sumusuri sa atin? Naguguluhan ang grupo ni Yang Gan. Hindi nagtagal, ang eksaktong parehong lumilipad na hayop ay dinadala ang mga eksperto ng Broken Moon Clan upang bantayan sila. Sa isang kisap mata, ang lumilipad na hayop ay kinokontrol ng malamig na kabataan. Hindi ba parang pamilyar ang kabataang iyon? Ang ilan sa mga henyo ay lumingon sa mga kabataan. Siya yon. Bumilis ang tibok ng puso ni Beimoy. Lintong. Huminga ng malamig si Yang Gan. Bumalik sa 13 Clans Alliance Banquet, ang pangalang Lintong ay isang bangungot. Bukod kina Zhao Fang, Kang Yuyo, at ilang iba pang mga henyo, walang nakatiis ng isang sulyap mula sa kanya. Noon, parehong natalo niya sina Yang Gan at Beimoy sa isang galaw lang. Kahit na mga taon pagkatapos ng kaganapan, si Lintong ay nagdulot pa rin ng takot sa kanilang mga puso. Ngayon, ang mga nagawa ni Lintong ay higit na nalampasan sina Yang Gan at Beimoy. Si Lintong ay napakatalino at mayroon siyang malakas na linya ng dugo sa mata. Masasabing isa siya sa mga nangungunang henyo ng 13 bansa. Sa sandaling ito, ang lahat ay nag-usap tungkol sa hitsura ni Lintong. Ang Lintong na ito ay mula sa Iron Dragon Alliance. Isa pa siyang pangunahing miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion. Bakit siya? Hindi maintindihan ni Beimoy. Parehong siya at si Lintong ay itinuring na mula sa Iron Dragon Alliance, ngunit ang katayuan ni Lintong ay mas mataas kaysa kay Beimoy. Siya ay tinanggap sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pumasok pa siya sa Scarlet Moon Inheritance. Ang mas ikinagulat ng lahat ay na kahit isang kasing lakas ni Lintong ay tinawag si Zhao Fang na kanyang master. Lintong, huwag kang maging walang galang. Naparito ako para humingi ng tawad ng totoo kay Clan Master Haiyun. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang mabagal siyang naglakad patungo sa Central Hall. Sa daan, walang nang ahas na salakayin si Zhao Fang. Kumikislap ang mga mata ni Clan Master Haiyun habang pinangunahan niya ang upper echelons ng Broken Moon Clan na makarating muna sa Central Hall. Mabagal na naglakad si Zhao Fang at nakakita ng maraming pamilyar na mukha sa daan. Kalahati ng bundok. Zhao Fang, ikaw na bata, bakit ka bumalik? Dalawang maputing balbas ang tumingin ng may pagtataka at bukas na mga mata. Old Guan, Old Zhang. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Sumibol ang init sa kanyang puso nang maalala niya ang mga araw na nag-away ang dalawa kung sino ang kukuha sa kanya bilang kanilang alagad. Natutunan ni Zhao Fang ang pundasyon ng mga table toss at array mula sa dalawang ito, ngunit sa huli, hindi pinili ni Zhao Fang ang Tao of Pills o ang mundo ng arrays. Zhao Fang, bakit ka bumalik?
Ang dalawa ay tumingin kay Zhao Feng ng may ayaw. Ang dalawa ay may mataas na pag-asa at inaasahan para kay Zhao Feng, ngunit hindi nila naiintindihan ang kasalukuyang mga aksyon ng huli. Paano magiging handa ang dalawa na panoorin ang isang kababalaghang tulad ni Zhao Feng na mahulog? Maging mahinahon. Paano kita bibiguin? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at tumalikod pagkatapos sabihin ito. Nagkatinginan sina Old Zhang at Old Guan na may pagtataka. Hindi mahirap para sa kanila na makita na narating na ni Zhao Feng ang True Spirit Realm. Sa malapit na pakikipag-ugnayan, masasabi nila na ang kanyang aura ay hindi maarak, higit sa sinumang elder ng Broken Moon Clan. Pinanood ng dalawa si Zhao Feng na paalis na may tame time na ekspresyon. Sa harap ng Central Hall, naghihintay si Clan Master Haiyon, ang Regulations Elder, at ang natitirang Upper Echelons. Sa itaas ng Central Hall, lumiwanag ang aura ng kidlat mula sa Floating Crest Palace. Sa Floating Crest Palace, matagal nang hindi nagkikita. Ngumiti si Zhao Feng at tumanggo habang may naganap na hindi kapani-paniwalang eksena. Tila kinilala ng Floating Crest Palace ang pagbati ni Zhao Feng at nagsimulang umungol na parang binabati ang isang matandang kaibigan. Medyo pangit ang mga ekspresyon ng mga upper echelon sa harap ng Central Hall. Ang Floating Crest Palace ay ang pangunahing pamana ng Broken Moon Clan. Ano ang ibig sabihin nito? Hahaha. Ang pumasok sa lugar na ito. Ang yabang na brat. Isang malakas na tunog ang nagmula sa langit. So, isang malaking figure ang humakbang sa hangin at naging sanhi ng pag-ungol ng hangin. Ang aura nitong Scarlet Purple male ay siksik at makapal at nagradiated ng nakakatakot na enerhiya na naging dahilan ng pagyanig ng True Spirit Realm Elders na naruroon. Tunay na Mystic Rank. Mukhang ito ang pinakamataas na True Mystic Rank. Huminga ng malalim ang Regulations Elder, Granny Liuyo, at iba pang Elder. 7th Core Elder. Puno ng saya ang mukha ni Clan Master Haiyon habang binabati niya ang bagong dating. Ang bagong dating ay isa sa dalawang reinforcement na tinawag ni Clan Master Haiyon. Ilang araw ang nakalipas, narinig ni Clan Master Haiyon ang balita ng pagbabalik ni Zhao Feng at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, ang mga himala ni Zhao Feng ay sikat sa 13 bansa. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng landas ang iniwan ng First Elder para kay Zhao Feng? Maaari pa nga siyang magdala ng mga reinforcement mula sa malalakas na bansa, o kahit na mga dakilang bansa. Sa makatuwid, humingi ng tulong ang Clan Master Haiyon sa Iron Dragon Alliance. Sa sandaling ito, napatay na ni Zhao Feng ang dalawang core elder ng Iron Dragon Alliance, kaya pinaponte nila ang mataas na ranggo na 7th Core Elder. Kahit sino sa mga core elder ay isang nilalang na tanging si Clan Master Haiyon ay makakatingin lamang. Higit pa rito, ang core elder na ito ay nireranggo na ikapito. Higit pa rito, kumuha din si Clan Master Haiyon ng isang makapangyarihang kaalyado. Hihihi, Clan Master Haiyon, hindi mo kailangang mag-alala. Isang mahinang tawa ang umalangaw mula sa malayo. Ang bagong dating na ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit parang iskolar. Ang mga ripples ng pilak ay nagmula sa kanyang mga paa at siya ay may espada sa kanyang likod. Si Xiang Yanzi ito. Maaari pa siyang kunin ni Clan Master Haiyon. Ang Xiang Yanzi na ito ay hindi kabilang sa anumang puwersa. Isa siyang cultivator na gumagala sa 13 bansa. Maraming matatanda ng Broken Moon Clan ang nakakilala sa pagkakakilanlan ng taong ito. Sa mundo ng paglilinang, karamihan sa mga eksperto ay nagmula sa isang clan o pamilya, ngunit may mga exception. Ang ilang mga freelancer ay nagkaroon din ng pagkakataon na maging isang top-tier na dalubhasa, kahit na napakababa ng mga pagkakataon. Ang Xiang Yanzi na ito ay ganoong tao, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa 13 clans. Sa normal na mga pangyayari, si Xiang Yanzi ay kumilos ng mapayapa at hindi kailanman lumahok sa mga sagupaan ng mga angkan. Gayunpaman, nagawa siyang kunin ni Clan Master Haiyon, ibig sabihin ay talagang nagbayad siya ng malaking halaga. Sa harap ng Central Hall, ang hitsura ng 7th Core Elder at Xiang Yanzi ay nagpasikip ng kapaligiran. Gayunpaman, kumpara sa 7th Core Elder na puno ng puot, si Xiang Yanzi ay lumitaw na mas mapayapa. Si Xiang Yanzi ay may ngiti sa kanyang mukha at nagsalita. Pamangkin Zhao Feng,
kilala ako ng iyong master si Tumo. Dahil bumalik ka sa Broken Moon Clan ng may katapatan at katotohanan, umaasa ako na malulutas natin ang problemang ito ng walang karahasan. Si Zhao Feng ay kumilos na parang walang narinig habang siya ay nagpatuloy. Isa lang ang target niya, at iyon ay ang Clan Master Haiyon. Brat, kahit wala kang planong tanggapin ito, tatanggapin kita. Isang Scarlet Purple na liwanag ang kumikinang mula sa 7th Core Elder habang ang kanyang aura ay naging mainit na mainit. Ang mga upper echelons ng Broken Moon Clan ay nanginginig. Ang 36 na Core Elder ng Iron Dragon Alliance ay lahat ay nasa True Mystic rank, at ang nangungunang 10 ay may battle power na mas mababa lang sa mga nasa True Lord rank. Ang Scarlet Purple na lalaking ito ay nasa ikapitong ranggo at isang bihirang body cultivator na umasa sa kanyang pisikal na katawan upang durugan ang iba sa True Mystic rank. Maging ang mga nasa True Lord rank ay banta sa malapitang labanan. Pang! Kung paanong ang Scarlet Purple na lalaki ay umaakyat patungo kay Zhao Feng sa isang alon ng apoy. Soaring Sky Cloud Slashing Sword. Kumikislap ang mga mata ni Xiang Yanzi habang inilabas ang kanyang espada. Isang makinang na arko ng liwanag na kaakibat ng kidlat, ambon, hangin, at mga ulap ang dumaan patungo kay Zhao Feng. Sa puntong ito, ang dalawang eksperto sa True Mystic rank ay gumawa ng kanilang mga hakbang. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang Scarlet Purple na lalaki at si Xiang Yanzi, nakaramdam sila ng pagkabalisa mula sa kanilang kaluluwa. Sa hangin, sa ibabaw ng isang lumilipad na hayop. Scarlet Demon Moon Eye. Ang mga mata ni Lintong ay naging iskarlate itim at lumitaw ang 2 buwan na kulay dugo. Bam bam! Dalawang pagkislap ng madugong buwan, na puno ng malamig na layunin ng pagpatay, ang tumama sa Scarlet Purple na lalaki at kay Xiang Yanzi. Wawa! Si Xiang Yanzi at ang Scarlet Purple na lalaki ay parehong nanginginig habang sila ay nagluwan ng isang subo ng dugo. Napaangat ang ulo ng dalawa sa gulat, nakatingin sa malamig na kabataang nakaitim na dati nilang hindi pinansin. Ang dating pinaka-nakakatakot na bloodline ng 13 bansa ay nagpakita ng kapangyarihan nito pagkatapos ng 2 taon. Nakakatakot na ay bloodline technique. Sa isang sulyap lang, 2 eksperto sa True Mystic rank ang nasugatan. Si Lintong ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Nagkaroon ng talakayan sa buong lugar, lalo na para sa mga minsang lumahok sa 13 Clans Alliance. Si Beimoy, na nakatayo sa likuran, ay hindi mapakali. Ang Lintong na ito ay talagang nakapasok sa Scarlet Moon Inheritance. Siya ay malamang na walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Mahirap isipin kung paano ang isang nakakatakot na henyo ay isa lamang alipin at subordinate ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 462. Pain. Una. Sa Broken Moon Clan, sa harap ng Central Hall Division. Ang mga alagad sa burol ay napabuntong hininga sa gulat. Sa sandaling ito, si Lintong, na nasa langit, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Ang Clan Master Haiyon, ang Regulations Elder, at ang iba pa sa upper echelons, pati na rin ang 2 True Mystic rank reinforcements, ay napuno ng pag-iingat at takot. Ang 2 True Mystic rank cultivator na ito ay nasugatan sa isang sulyap lang. Hindi may larawan kung gaano kakilakilabot ang henyong ito. Kailangang malaman ng isa, si Xiang Yanzi ay isang Romang cultivator na naglakbay sa 13 bansa, at ang bilang ng mga maikukumpara sa kanya ay mabibilang sa isang banda. Ang 7th Core Elder ay napakalakas din at kayang talunin ang karamihan sa iba pang True Mystic ranks gamit lamang ang kanyang katawan. Karamihan sa mga tao sa ilalim ng True Lord rank ay hindi niya kalaban. Hindi napigilan ng dalawang ito ang isang sulyap mula kay Lintong. Lintong. Ang lakas ng loob mong ipagkanulo ang alyansa at sumali sa brat na ito. Ang 7th Core Elder ay umungal sa galit habang pinupunasan ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Sina Lintong, Beimoy, at ang 7th Core Elder ay lahat ay kabilang sa Iron Dragon Alliance. Siyempre, mas mataas ang status ni Lintong at ng 7th Core Elder. Sa pagharap sa pagtatanong ng 7th Core Elder, nanatiling tahimik si Lintong. Gayunpaman, nang lumingon siya sa asol na buhok na kabataan sa ibaba, tila walang magawa sa kanyang mga mata.
Ang mga detalyeng ito ay malinaw na hindi nakatakas sa mga eksperto na naruroon. Kahit isang taong nakakatakot gaya ni Lin Tong ay handang maging subordinate ni Zhao Fang. Bumalik sa 13 Clans Alliance Banquet, sina Zhao Fang at Lin Tong ay nasa magkabilang dulo dahil pareho silang may eye bloodline. Ang ancient shrine na kinabibilangan ni Lin Tong ay isang maliit na chapter ng Scarlet Moon Demonic Religion na naiwan sa 13 bansa. Kaya, ipinagkanulo ng ancient shrine ang 13 clans sa ikalawang pagsisimula ng labanan sa Dragon Concealing Lake. Si Lin Tong ay talagang isang pangunahing miyembro ng Iron Dragon Alliance at ginamit pa siya ng Scarlet Moon Demonic Religion. Hindi mahirap isipin na si Lin Tong ay malamang na pinagbabantaan ngayon. Higit pa rito, walang ipinaliwanag si Lin Tong sa 7th Core Elder. Hihihi, nandito lang ang isang ito para humingi ng tawad kay Clan Master Haiyon. Mas mabuti na walang makikialam sa labas. Isang mahinang tawa ang nanggaling sa kabataang asol ang buhok. Nanginginig ang puso ng Clan Master Haiyon at ng iba pa. Mahirap isipin kung gaano kalakas si Zhao Fang kung ang isang taong kasing takot ni Lin Tong ay pinagbantaan niya. Lingid sa kaalaman, naging iginagalang ang kabataang nasa harapan nila. Walang nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Ang 7th Core Elder at Xiang Yanzi ay parehong puno ng pag-iingat. Hindi nila makita sa pamamagitan niya. Kung ang isang alipin lamang ni Zhao Fang ay sapat na upang matalo sila kaagad, hindi maiisip kung gaano kalakas si Zhao Fang. Tahimik ang kapaligiran bukod sa casual na yabag ng kabataang asol ang buhok. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali. Malapit na siya. Halos pumasok na ang brat na iyon sa hanay ng array. Clan Master Haiyon. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array ay handa na. Bumilis ang tibok ng puso ng Broken Moon Clan Upper Echelons. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array ang kanilang huling hakbang. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array na ito ay isang sinaunang hanay na nagkakahalaga ng hindi mabilang na halaga ng mga materyales at pera upang itayo. Higit pa rito, 8 True Spirit Realms at 64 na elite ng 6th at 7th Sky ang kailangan para simulan ang array na ito. Nakahanda na ang 8 eksperto ng True Spirit Realm sa harap ng Central Hall. Si Bei Moy ay isa sa 8 True Spirit Realms na ito. Kumpleto na ang array. Hahaha. Ang brat na iyon ay pumasok sa hanay ng array. Kung lalapit siya ng kaunti at pumasok sa gitna ng array, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan kahit na siya ay True Lord rank. Tuwang-tuwa ang mga reinforcement at ang mga elite ng Broken Moon Clan. Buo ang tiwala nila sa kanilang 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Zhao Fang, huwag. Sa ibaba ng burol, sumigaw sina Old Guan at Old Zhang. Lumahok si Old Zhang sa pagtatayo nitong 8 Dragon Slaughterer Demon Array kaya alam niya ang kapangyarihan ng array na ito. Sa kasamaang palad, huli na ang kanilang babala. Si Zhao Fang ay nakapasok na sa gitna ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Ito ang perpektong sandali para simulan ang array, at lahat ng nasa Broken Moon Clan ay nasa sabik. Hihihi, 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Narinig ko si Old Zhang na nag-usap tungkol dito noong nag-aaral ako sa Clan Mission Division. Isang mahinang tawa ang nagmula sa asol na buhok na kabataang nakatayo sa gitna ng hanay. Ano? Tumalon ang puso ng lahat habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Ang Clan Master Haiyon ay biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Ang kabataang ito sa harap nila ay halatang alam ang tungkol sa mga array. Hindi lamang niya alam ang tungkol sa pagkakaroon ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array, pinasok niya ito ng nakangiti. Sa sandaling ito, ang mga eksperto at ang mga reinforcement ng Broken Moon Clan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan. Halos gumuho ang kabataang ito. Si Xiang Yanzi ay napuno ng panghihinayang. Dahil inimbitahan siya ni Clan Master Haiyon, alam niya ang planong harapin si Zhao Fang at alam niya kung gaano kalakas ang array na ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang lahat ng ito ay dahil sa hindi maarak na kabataang asol ang buhok na ito. Noon, nagawa ni Zhao Fang na makatakas mula sa lugar na ito na may pamagat na number 1 genius ng 13 bansa. Ngayong bumalik siya, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Huwag kang magpapaloko sa brat na ito. Mapapatay natin siya kung magtutulungan tayo. Sigaw ng Regulations Elder.
8 Dragon Slaughterer Demon Array, buksan. 8 eksperto sa True Spirit Realm ang nagpakalat ng kanilang True Spirit Chi habang ang 64 na elite ng Ascended Realm ay naglagay din ng kanilang lakas. Agad-agad. Weng. Ang 8 maliwanag na ilaw, bawat 12-12 yarda ang haba, ay nakalok sa lugar na kinaroroonan ni Zhao Feng na parang 8 tanikala. 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Napakalakas. Ang bawat isa sa 8 chain na hugis dragon ay marahil kasing lakas ng isang peak true mystic rank. Ang middle at upper echelons ng Broken Moon Clan ay nanginginig sa pananabik. Marami sa kanila ang karaniwang hindi kailanman makakakita ng gayong kahanga-hanga at makapangyarihang hanay sa kanilang buhay. Hiu. 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 Si Zhao Feng ay nanatiling hindi kumikibo habang ang 8 chain na hugis dragon ay agad na ikinulong na parang hola. Bam! Ang 2 sa mga kadena ay nakapulupot pa sa mga binti ni Zhao Feng. Sa kasamaang palad, bantalang ako kung 8 true mystic ranks ang nagtutulungan. Medyo nagsisisi si Zhao Feng. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang transparent na harang ng kidlat at hangin na nagtulak sa 2 kadena na hugis dragon. Ding ding ding. Kumikislap kung saan-saan habang ang 8 kadena na hugis dragon ay itinapon palayo. Ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array ay nangangailangan ng 8 dragons to be one, ngunit hindi kayo nakasync sa isa't isa at hindi sapat ang pagsasanay, kaya maaari mo lamang gamitin ang 60-70% ng pinakamataas na kapangyarihan nito. Umiling si Zhao Feng. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clan Master Haiyon, na nasa gitna ng hanay. Junior, huwag mag-overestimate sa sarili mo. Nagsisimula ng manginig ang boses ni Clan Master Haiyon. Walang nag-akala na si Zhao Feng ay magiging napakalakas na kaya niyang maglakad-lakad sa loob ng 8 Dragon Slaughterer Demon Array. Clan Master Haiyon, nandito lang ang isang ito para humingi ng tawad. Bakit ka kinakabahan? Ngumiti si Zhao Feng habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Parang ayaw niya talaga sa buhay ni Clan Master Haiyon. Mukhang nakakatakot talaga ang bagong henerasyon. Isang sinaunang boses ang biglang tumunog mula sa gilid ng Central Hall Division. Ang boses na ito ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpapahintulot sa lahat na marinig ito ng malinaw kahit na ito ay nasa malalim at mababang tono. Itong boses. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Lintong at Beimoy, habang nanginginig ang Clan Master Haiyon, ang 7th Core Elder, at ang iba pa. Sa sandaling ito, tila nagyelo ang hangin maliban sa sinaunang tinig. Shua! 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 3 itim na nakahod na figure sa sulok ng Central Hall Division ay naghubad ng kanilang mga damit at inihayag ang kanilang orihinal na hitsura. 3 nakakatakot na aura ang kumalat sa Central Hall Division. 2 lalaki at 1 babae ang tila Kings of Hell na nakatayo sa harap ng hall. Shua! Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng mystic robe na may hawak na metal fan. Tila matalak ang balat at damit niya at nagliliwanag ang mga ito ng malamig na aura. Shu! Isang bahid ng pilak at ginto ang kumikislap sa hangin. Tumigil ang mga yapak ni Zhao Feng. Sa likod niya, isang talampakan lang ang layo ng fan ng lalaking nakasuot ng mystic sa likod ni Zhao Feng. Ang talas ng pamaypay na ito ay tila nagawang putulin si Zhao Feng sa kalahati sa loob ng isang iglap. True Lord Taishao. Hindi napigilan ni Clan Master Haiyon at ng mga elder ng Broken Moon Clan na mapasigaw nang makita nilang lumitaw ang lalaking ito. True Lord Taishao. Ang pangalang ito ay parang bangungot na nakatatak sa isipan ng 13 clans. Pagbati sa 3 Palace Lords. Ang 7th Core Elder ay nagpahayag ng labis na kagalakan. Yulong, Taishao, BG. 3 Palace Lords. Paano? Paano ito posible? Napuno ng pagkabigla ang mukha ni Beimoy. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ng upper echelons ng alyansa na 3 eksperto ang susuporta sa Broken Moon Clan laban kay Zhao Feng. Gayunpaman, ang 3 ekspertong ito ay ang 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance. Pagbati, Palace Lords Yulong, Taishao, at BG. Nagsimulang pawisan ng malamig ang noo ni Lintong at nabalisa siya. Shua! Shua! Kasama ng True Lord Taishao, ang iba pang lalaki at babae ay bumuo ng isang tatsulok na nakapalibot kay Zhao Feng. Ang taong may pinakamalakas na aura ay ang Palace Lord Yulong.
Siya ay may mahabang itim na buhok at isang aktwal na itim na sungay sa kanyang ulo. Siya ay natatakpan ng isang purong itim na baluti na nagpapalabas ng isang luma at misteryosong aura. Ang kanyang pagiril ay tila isang bangungot mula sa impyerno. Sa kaliwa ay ang Palace Lord BG. Nakasuot siya ng matikas na damit at mukha ng anghel pero katawan ng demonyo. Ang kanyang aura ay lubhang kaakit-akit, at ang bawat ngiti at kilos niya ay tila kayang sumipsip ng kaluluwa ng isang tao. Beimoy, magandang trabaho. Bumalik nga si Zhao Feng sa Broken Moon Clan. Clan Master Haiyon, kung wala ang tulong mo, hindi namin magagawang tambangan ng ganoon kadali ang brat na ito. Nililipad ng hangin ang buhok ni Palace Lord Yulong habang lumalakas ang boses nito. Ang oras at espasyo ay tila nagyelo sa sandaling ito, at walang sino man mula sa Broken Moon Clan ang nang-ahas na huminga. 3 sa 4 na pangunahing figure ng Iron Dragon Alliance ang lumitaw sa maliit na Broken Moon Clan. 3 Palace Lords. Parang pin lang ako. Nagpakawala ng hininga si Clan Master Haiyon, ngunit ngumiti siya ng mapait sa parehong oras. King of Gods, Kabanata 463. Pain, ikalawa. Mukhang pain lang ako. Umalma si Clan Master Haiyon. Natitiyak niyang hindi na niya kailangang alalahanin ang kanyang kaligtasan. Kahit sino sa Iron Dragon Alliance Palace Lords ay sapat na para mapunit ang mga ulap. Higit pa rito, ang kombinasyon ng 3 Palace Lords ay sapat na upang baguhin ang kalangitan ng Cloud Area. Gayunpaman, habang masaya si Clan Master Haiyon, mas napuno ng pait ang kanyang puso. Kahit gaano pa kalaki ang pagpaplano niya, maliit na pain lang siya. Gayunpaman, curious din si Clan Master Haiyon. 3 Palace Lord ang nagsama-sama para harapin ang isang junior. Hindi ba't pinalaki nito ang problema? Sa sandaling ito, ang buong Sky Moon Mountain ay patay na tahimik. Ang mental energy aura ng 3 True Lord ranks ay nagpa-freeze sa Heaven Earth Yuan Chi, at ang lahat ay nanginginig ng hindi mapakali. Mula sa Clan Master hanggang sa mga Elder hanggang sa mga disipulo ng Broken Moon Clan, lahat sila ay natigilan at hindi mapalagay. Walang mag-aakala na ang paghaharap ni na Zhao Feng at Clan Master Haiyon ay magreresulta sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, isang ulap ng pag-usisa ang bomb alot sa mga ulo ng mga mula sa Broken Moon Clan. Ano ang espesyal kay Zhao Feng na 3 Palace Lords ng Iron Dragon Alliance ay magsasama-sama at tambangan siya? Ang buong Broken Moon Clan ay nabigla. So. Kasabay nito, ang tunog ng paglipad ay nagmula sa labas ng Broken Moon Clan. Mahigit 10 makapangyarihang aura ang tumungo sa Broken Moon Clan, at ang bawat isa sa mga aura na ito ay sapat na para mayanig ang puso ng nakatataas na echelon ng Broken Moon Clan. True Mystic Rank. Ang lahat ng mga aura na ito ay nasa ikalawang yanto ng True Spirit Realm. 1, 2, 3. Oh my God! Ang Iron Dragon Alliance ay nagpadala ng isa pang 10 Core Elders. Nataranta ang Broken Moon Clan. Karaniwan, kahit sino sa mga Core Elder na ito ay sapat na para mayanig ang Broken Moon Clan, at ngayon, 10 ang dumating. Siyempre, ang 3 Palace Lords ang pinaka-iginagalang. Nagpadala ang Iron Dragon Alliance ng napakaraming puwersa para lang patayin si Zhao Feng. Hindi mapatahimik ang puso ni Clan Master Haiyon. Ang 1 o 2 Core Elder ay sapat na para sirain ang buong Broken Moon Clan. Malinaw na masasabi ni Clan Master Haiyon at ng upper echelons na hindi ito karaniwan. Matapos ang pagkabigla na ito, bumalik ang tingin ng lahat sa pinagmulan ng lahat ng ito, si Zhao Feng. Ang nakamamanghang eksenang ito ay dahil sa isang kabataang ito. Pinalibutan ng mahiwagang liwanag ang kabataang ito na dating numero 1 henyo ng 13 bansa. Ang kakaiba ay, kahit na ang 3 Palace Lords ay napalibutan si Zhao Feng, wala sa kanila ang may casual na ekspresyon. Sa gitna nila, ang matalas na pamaypay ni True Lord Tai Xiao ay isang talampakan lamang ang layo mula sa likod ni Zhao Feng. Sa mata ng lahat, ang kailangan lang gawin ni True Lord Tai Xiao ay makipagkamay sa kanya at maputol niya si Zhao Feng sa dalawa. Gayunpaman, walang nagawa sina True Lord Tai Xiao, Yulong, at BG. Si Zhao Feng, na nasa 8 Dragon Slaughterer Demon Array at napapaligiran ng 3 Palace Lords, ay nasa likod ng kanyang mga kamay at tila napaka-relax. Zhao Feng,
Ang iyong pagganap sa Sacred True Dragon ay napakaganda. Isa ka pa nga sa napakahusay na kamangha-manghang henyo. Kahit ako ay nabulag sa iyong talento at katatagan. Ang True Lord Tai Xiao ay dahan-dahang nagsalita. Nang marinig ito, ang lahat ay nagsimulang mag-usap. Sacred True Dragon Gathering. Ang maalamat na Sacred True Dragon Gathering. Mula sa tono ni True Lord Tai Xiao, nakamit ba ni Zhao Fang ang magandang resulta? Para sa Broken Moon Clan, at maging sa 13 countries, ang Sacred True Dragon Gathering ay isang alamat lamang. Ang iba pang dalawang Palace Lords ay parehong nakalock ng mahigpit kay Zhao Fang nang walang anumang mga palatandaan ng pagre-relax. Zhao Fang, bata ka pa, ngunit nakakuha ka na ng ganoong lakas at nasugatan pa ang Blood Corps Palace Lord kanina. Dapat malaman ng isa na, maliban sa akin, walang sino man sa 4 na Palace Lord ang makakatalo sa kanya. Naniniwala ako na kung alam ng Division Leader, gagamitin kanya ng matalino. Umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Palace Lord Yulong sa Central Hall. Sa 4 na Palace Lords, ang Palace Lord Yulong ang may pinakamataas na status at siya ang pinakamalakas. Ang Palace Lord Yulong ay may itim na sungay sa kanyang ulo at ang kanyang bloodline aura ay sapat na upang maging ang dugo ni Zhao Fang ay bahagyang manginig. Magpapanik ang mga walang bloodline sa pamamagitan lamang ng paglapit sa Palace Lord Yulong, tulad ng isang tupang kaharap ang isang lobo. Ito ay ang takot na harapin ang pagkakaroon ng isang mas mataas na anyo ng buhay. Ang mga salita ni Palace Lord Yulong ay nagulat sa mga upper echelon ng Broken Moon Clan. Itong Zhao Fang. Natalo ang isang Palace Lord. Maging ang pinuno ng 4 na Palace Lords ay nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang panig. Nadagdagan ang pagkabigla sa Clan Master Haiyun at sa mga mukha ng Regulations Elders. Hindi nila maiwasan ang pagpawisan ng malamig habang iniisip kung paano nila binalak na harapin ang napakahirap na kalaban. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Zhao Fang, kabilang sina Beimoy at Lintong, na nasa ere. Kung matatapos ng 3 Palace Lord si Zhao Fang, malulutas din ang Dark Heart Seed ko. Nagpakawala ng hininga si Lintong. Parehong kaibigan at kalaban ang naghihintay sa tugon ng asol na buhok na kabataan. Gayunpaman, ngumiti si Zhao Fang. Lumipat ang kanyang tingin mula sa Clan Master Haiyun kay Beimoy bago dahan-dahang nagsalita. Brother Beimoy, magandang trabaho. Ang mga eksperto ng Iron Dragon Alliance ay dumating nga sa Broken Moon Clan. Clan Master Haiyun, salamat sa iyong pakikipagtulungan. Kung wala ang tulong mo, hindi magiging madali ang aking plano. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa burol. Sa sandaling ito ay sinabi, Ako. Ibinuka ni Beimoy ang kanyang bibig at para siyang nabulunan. Pakikipagtulungan. Kailan ako? Biglang nalamig ang ekspresyon ni Clan Master Haiyun. Ho! Ang tanging natitira ay ang hangin. Ang True Lord Tai Xiao at ang Palace Lord BG ay naguguluhan. Ano? Bulalas ni Palace Lord Yulong habang lumalamlam ang kanyang ekspresyon. Naramdaman ng mga taong naruroon na may mali, ngunit sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, marami ang nakaunawa. Kinopya ni Zhao Fang, halos salita sa salita, ang mga salita ni Palace Lord Yulong. Beimoy, mabuting trabaho. Bumalik nga si Zhao Fang sa Broken Moon Clan. Clan Master Haiyun, kung wala ang tulong mo, hindi namin magagawang tambangan ng ganoon kadali ang brat na ito. Ang parehong istruktura ng pangungusap ay ibinalik pagkatapos ng ilang bahagyang pagbabago. Napakakulay ng mga ekspresyon ni Beimoy at Clan Master Haiyun ngayon. Si True Lord Tai Xiao at Palace Lord BG ay sumulyap sa dalawa na may kainahinala, ngunit nagulat din sila. Katawa-tawa. Paanong hindi maintindihan ni Clan Master Haiyun ang katotohanan? Isang malakas na pakiramdam ng kahihiyan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang swerte ng Clan Master Haiyun na ito. Para magamit bilang pain ni Zhao Fang at ng Iron Dragon Alliance. Puno ng pagtataka ang mukha ni Lintong. Hindi ba bumalik si Zhao Fang sa Broken Moon Clan para patayin si Clan Master Haiyun? Hindi ba babasa, ang pagpatay kay Clan Master Haiyun ay hindi ang pangunahing layunin. Ang Clan Master Haiyun ay ang pain na alam ng Iron Dragon Alliance. Si Zhao Fang ay may mataas na pagkakataon na bumalik upang patayin siya.
Handa si Zhao Feng na gamitin ang pagkakataong ito para akitin ang mga eksperto ng Iron Dragon Alliance. Hinayaan ni Zhao Feng na makatakas ang Blood Corps Palace Lord dahil mas marami siyang makukuha rito. Hihihi, ito ay higit pa sa sapat upang maakit ang 3 Palace Lord at 10 Core Elder. Mainit ang ngiti ni Zhao Feng. Ang puso ni Yulong, Tai Xiao, at BG ay nag-uumapo sa galit. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng napakayabang. Junior, huwag kang masyadong maangas. Sa tingin mo talaga kaya mong labanan ang 3 True Lord ranks ng mag-isa? Ang True Lord Tai Xiao ay umungal at iwinagayway ang kanyang metal fan, na nagpadala ng isang alon ng malamig na liwanag patungo kay Zhao Feng. Ding pang pang. Isang malalim na dagandong ang lumitaw na sinamahan ng isang flash ng dark gray. Ding. Lumipad kung saan-saan ang mga spark at halos mawalan ng kontrol si True Lord Tai Xiao sa kanyang fan. Deng deng deng. Ang True Lord Tai Xiao ay napaatras ng mahigit 10 yarda. Iyon. Iyan. Sinulyapan ni True Lord Tai Xiao ang kulay abong usok sa tabi ni Zhao Feng. Wu. Wu. 2 malalaking dark silver ghost corpses ang nahayag mula sa loob ng kulay abong usok, na naglabas ng hangin ng kamatayan. Ang bangkay hangin lamang mula sa 2 maitim na pilak na bangkay ng aswang ay halos pumatay ng ilang kalapit na mga alagad. Totoo. True Lord rank. Paano siya magkakaroon ng 2 True Lord rank ghost corpses? Ang 2 pang Palace Lord ay natigilan. Nalinlang ang True Lord Tai Xiao. Halos mapasok siya ng dugo ng 2 True Lord rank ghost corpses at mawalan ng kontrol sa kanyang sandata. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si True Lord Tai Xiao ay nasa unang yugto din ng True Lord rank. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay pareho, ngunit mayroon silang mas malaking kalamangan sa mga tuntunin ng pisikal na katangian. Shua. Ang 2 True Lord rank Dark Silver Ghost Corpses ay kumislap sa paligid ni Zhao Feng. Bam bam bam. Sa isang kisap mata, ang 8 Dragon Slaughterer Demon Array sa paligid ni Zhao Feng ay gumuho. Ang kaluluwa ng Clan Master Hai Yun at ng iba pa ay halos lumipad pagkatapos na harapin ang nakakatakot na aura na ito. Walang mag-aakala na si Zhao Feng ay magkakaroon ng ganoong nakatagong card, na magpapatawag ng 2 True Lord rank Ghost Corpses ng sabay-sabay. Ang lakas na ito ay sapat na para paglaruan ang Broken Moon Clan. Hindi, walang magiging problema na sirain ang lahat ng 13 clans. Talagang itinago ni Zhao Feng ang ganoong card. Tila labis na nabigla sina Beimoy at Lintong. Natarante sila habang pinapanood ang 2 True Lord rank Ghost Corpses na nagpoprotekta kay Zhao Feng. Nakalimutang umatake ng 3 Palace Lords. Ang True Lord Tai Xiao, na minsang natalo ang 13 angkan, ay itinulak pabalik ng 2 bangkay ng aswang at muntik ng masugatan. Hindi kaagad matanggap ni Yulong at BG ang katotohanan ito. Ang 2 True Lord rank Ghost Corpses ay sapat na para ibalik ang alon. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng at ang 2 True Lord rank Ghost Corpses ay may hahambing sa 3 True Lord ranks, na katumbas ng 3 Palace Lords. Gayunpaman, kung si Zhao Feng ay may lakas ng loob na pumunta rito, paanong hindi siya magkakaroon ng iba pang mga galaw sa kanyang manggas? Sa oras na ito, lahat mula sa Broken Moon Clan ay tumingin sa asol na buhok na kabataan ng may pag-iingat at paggalang. Panahon na para isara ang net. Dahil ang Broken Moon Clan ay dating angkan ko, tatapusin ko ito ng mabilis. King of Gods, Kabanata 464. Mabilis na kidlat. Sa Sky Moon Mountain, Central Hall. Napapaligiran si Zhao Feng ng ilang layer. Una ay ang 3 Palace Lords, pagkatapos ay ang 8 True Spirit Realms, pagkatapos ay ang 64 na Elite. 10 Core Elder ay matamang nanunood mula sa gilid ng bundok. Ang Broken Moon Clan ay tila nasa ilalim ng isang lambat na tumatakip sa langit, at ang figure ni Zhao Feng ay tila nag-iisa. Zhao Feng, ginulat mo ako sa iyong 2 True Lord rank Ghost Corpses. Hindi nakakagulat na nagkaroon ka ng lakas ng loob na bumalik at lumaban sa Iron Dragon Alliance. Hindi nagtagal ay nakabawi si Palace Lord Yulong pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla. Kasabay nito, mabilis na nagpalitan ng tingin ang 3 Palace Lords. Ang tila madali ay talagang mahirap.
Ang kombinasyon ng dalawang Dark Silver Ghost Corpses at Zhao Fang ay maihahambing sa tatlong True Lord ranks. Nangangahulugan ito na ang Iron Dragon Alliance ay walang gaanong kalamangan. Kung nakatuon si Zhao Fang sa pagtakbo, hindi masyadong mataas ang tsansa na mapatay siya. Karaniwan, maraming True Lord rank ang kailangan para magkaroon ng magandang pagkakataon na pumatay ng isa pang True Lord rank. Nangangahulugan ito na ang presyo at kahirapan ng pagpatay sa tatlong True Lord ranks ay tataas ng husto. Zhao Fang, inaamin ko na minamaliit kita. Napakalakas mo at ginamit mo pa ako bilang pain. Kung gusto mo talaga akong patayin, malamang patay na ako. Kumikislap ang mga mata ni Clan Master Haiyun habang nakatayo siya sa gitna ng hanay. Ngumiti si Zhao Fang ngunit hindi nagsalita. Ang pagpatay kay Clan Master Haiyun ay hindi naging mahirap para sa kanya. Ang Iron Dragon Alliance ay ang tunay na malaking isda. Ito ay katawa-tawa. Isang Clan Master na sikat sa kanyang mga kalkulasyon ang ginamit ni Zhao Fang at ng Iron Dragon Alliance bilang pain. Ito ay lubos na nakakahiya para sa kanya. Sa sagupaan ng dalawang panig na ito, ang Clan Master Haiyun ay isang maliit na figure na maaaring durugan ng isang kamay. Sinadya ito ni Zhao Fang para maranasan ni Clan Master Haiyun ang pakiramdam ng pagiging langgam at kung ano ang pakiramdam ng paglaruan. Hihihi. Zhao Fang, ang iyong unang Master Lord Guanzhen at First Elder, pareho silang natalo sa akin. Ang boses ni Clan Master Haiyun ay sobrang kakaiba. Bahagyang nanghina ang mga balintataw ni Zhao Fang. Ano ang ginagawa ni Clan Master Haiyun? Gayunpaman, totoo ang sinabi ni Clan Master Haiyun. Ang Clan Master Haiyun ay gumamit ng katalinuhan sa ibabaw ng lakas upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Noon, tinapakan ni Master Haiyun ang mga disipulo ni Lord Guanzhen at bumangon upang maging elder. Pagkatapos noon, nakuha niya ang pagkakataong sumali sa Iron Dragon Alliance at pinatay ang orihinal na Clan Master para makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon. Mula nang si Master Haiyun ay naging Clan Master, ang Broken Moon Clan ay lumalaki araw-araw at ngayon ay kabilang sa nangungunang 5 ng 13 clans. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng First Elder ay natalo ni Master Haiyun. Kailangang aminin ng isa na ang mga pamamaraan ni Clan Master Haiyun ay nalampasan ang iba. Tama iyan. Parehong natalo ang mga master ko sa iyo, ngunit lahat ay magbabago sa akin. Hindi nakipagtalo si Zhao Fang. Ang pagkatalo ay nangangahulugang pagkatalo at ang pagkapanalo ay nangangahulugang panalo. Anuman ang mga pamamaraan na ginamit niya, si Master Haiyun ang nanalo sa nakalipas na 12 taon. Maging si Zhao Fang ay nahirapang mabuhay nang una siyang pumasok sa Broken Moon Clan dahil sa impluwensya ni Master Haiyun. Itaas mo siya. Nanlamig ang mga mata ni Clan Master Haiyun habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Shua. Tatlong figure ang biglang lumitaw sa isang malayong burol. Sa kaliwa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto at sa kanan naman ay isang kabataang puti ang mukha. Ang dalawang ito ay may hawak na matanda na mahaba ang buhok. First Elder. Mga bulala sa buong Broken Moon Clan. Nabaling ang tingin ng lahat sa matanda na may mahabang puting buhok. Ang mahaba at puting buhok na matandang ito ay ang First Elder ng Broken Moon Clan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto at ang kabataang puti ang mukha ay sina Elder Jiang at Sun Yuanhao, ayon sa pagkakabanggit. Zhao Fang, noon, pinalayas mo ako sa Floating Crest Trial at pinalampas ko ang aking kapalaran. Ngayon, hahayaan kitang maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagbabanta. Isang nakamamatay na tingin ang dumaan sa puting mukha ni Sun Yuanhao. Siya ay may changeable body at siya ay isang henyo na kinuha bilang alagad ni Elder Jiang. Gayunpaman, pinalayas siya ni Zhao Fang sa Floating Crest Trial sa unang yugto. Bagamat napakatalino niya, medyo nasa likod pa rin niya sina Zhao Fang, Beimoy, at kasama. Hihihi. Zhao Fang, sigurado akong isa kang gumaganti sa iba, tulad ng dati mong dalawang masters. Ang mukha ni Clan Master Haiyun ay napuno ng pagiging saplada. Magaling. Nagliwanag ang mga mata ng tatlong Palace Lords. Kung pagbabantaan nila ang master ni Zhao Fang, kahit na hindi nila kayang baguhin ng buo ang tubig, maaari pa rin itong makaapekto sa kanya. Zhao Fang, hindi ko gusto ang buhay mo.
Ang kailangan mo lang gawin ay putulin ang isang braso o sirain ang isang True Lord rank ghost na bangkay para iligtas ang buhay ng iyong master. Ang mukha ni Clan Master Haiyun ay makamandag. Hindi niya hiniling kay Zhao Fang na magpakamatay kapalit ng buhay ng First Elder, dahil ito ay hindi makatotohanan at si Zhao Fang ay hindi naantala. Kung mamatay siya, mamamatay pa rin ang First Elder. Sa makatuwid, hiniling lamang ni Clan Master Haiyun kay Zhao Fang na putulin ang isang braso o sirain ang isang True Lord rank Ghost Corpse. Bagamat hindi ito nangangahulugan na si Zhao Fang ay mamamatay, ito ay lubos na makakabawas sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Matalino. Ang tatlong Palace Lords ay hindi maiwasang tumingin sa Clan Master Haiyun sa isang bagong liwanag. Gayunpaman, magtatagumpay kaya ang banta ni Clan Master Haiyun? Malamang na mataas ang tsansa ng tagumpay dahil hindi hiniling ni Clan Master Haiyun ang buhay ni Zhao Fang. Sa puntong ito, ang buong Broken Moon Clan ay tahimik habang naghihintay sa tugon ng asol na buhok na kabataan. Hihihi, Master Haiyun, nakakaaliw ito. Hindi man lang nagulat si Zhao Fang, sa halip ay tumawa siya ng mahina. Tumalon ang puso ni Clan Master Haiyun. Masyado bang malamig at walang emosyon si Zhao Fang kaya wala siyang pakialam sa pagkamatay ng First Elder. Sa kasamaang palad, ikaw ay isang hakbang na masyadong mabagal. Napagpasyahan ang resulta sa ikalawang pagpasok ko sa Broken Moon Clan. Ang pangungutya sa mukha ni Zhao Fang ay naging mas malinaw. Napagpasyahan na ang resulta. Ang mga puso ng Clan Master Haiyun, ang tatlong Palace Lords, at ang buong Broken Moon Clan ay nanginginig. Hindi maganda. Tigilan mo ang bloodline ng mata niya. May pumunta sa First Elder. Ang tatlong Palace Lords ay tila may naalala at umungal sa gulat. Klop klop. Sa burol, sina Elder Jiang at Sun Yuanhao ay parehong dumura ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang ginawa ni Zhao Fang ay casual na tumingin sa dalawa gamit ang kanyang kaliwang mata. So. Matapos makatanggap ng mga utos, ang 10 Core Elder ay mabilis na sumugod patungo sa First Elder. Hanggat nakarating sila sa First Elder, maaari silang magdulot ng ilang problema kay Zhao Fang. Sa parehong sandali, ang tatlong Palace Lords ay umungal at kumilos upang pigilan si Zhao Fang. Eye of Illusion, Illusion City Maze. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang umikot at lumikha ng isang misteryosong whirlpool na umaakit sa lahat. Shua! Gumalaw ang kamalayan ng lahat. Ang Central Hall ay nawala at napalitan ng isang sinaunang lungsod. Sa sandaling ito, ang lahat sa Central Hall ay parang mga walang ulo na manok na naghahanap ng labasan sa lungsod na ito. Illusion Maze City. Batay sa Eye of Illusion, maaari itong bumuo ng malawak na mental energy technique na lilikha ng Illusion City Maze, na magpapatigil sa lahat ng nasa saklaw nito. Ginamit ni Zhao Fang ang kasanayang ito pabalik sa Purple Saint Ruins. Sa oras na iyon, mayroon siyang Wood Spirit Soul Essence at gumawa ng sample ng Illusion City Maze. Ngayon, maaaring kopyahin at ilagay kaagad ni Zhao Fang ang pamamaraan ng ilusyon at hindi na kailangang mag-isip pa na buuin ito. Ang dami ng enerhiya na kailangan upang maisagawa ang Illusion City Maze ay nabawasan ng higit sa kalahati at madaling magamit kahit na walang tulong ng Wood Spirit Soul Essence. Ano ang nangyayari? Bakit pabalik-balik lang ang mga tao sa Central Hall? Hindi naintindihan ng mga miyembro ng Broken Moon Clan sa mga gilid. Binalot ng Illusion City Maze ang buong Central Hall. Tanging ang tatlong Palace Lords lamang ang nahihirapan, habang ang iba ay lahat ay may nalilitong ekspresyon. Ilang sandali pa, Shua. Ang unang nakabawi ay ang Palace Lord Yulong. Kung tutuusin, ang kanyang cultivation ang pinakamataas at umabot na sa late stage na True Lord rank. Ang pangalawa ay ang Palace Lord BG. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, nagpakadalubhasa siya sa mga kasanayan sa enerhiya ng isip. Ang huli ay ang True Lord Tai Xiao. Saan nagpunta si Zhao Fang? Labis na nagulat ang tatlong Palace Lords. Nawala si Zhao Fang. Haha, nandito na ako. Isang asol na buhok na kabataan ang nakatayong magkabalikat kasama si First Elder. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Katawa-tawa. Naramdaman ng tatlong Palace Lords ang nagngangalit na apoy sa kanilang mga puso. Pakiramdam nila ay nil-arrow sila ni Zhao Fang. Ginawa lang niya ang Illusion City Maze para tumakbo.
Hindi gumagalaw ang dalawang True Lord rank ghost corpses. Nagliwanag ang mga mata ni Palace Lord BG. Ang dalawang True Lord rank ghost corpses ay malapit sa kanya at ang kanyang lakas ay tataas ng husto kung makokontrol niya ang dalawang ghost corpses. Papatayin muna kita. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging Eye of Ice at tila lumikha ng isang napakalalim na kailaliman. Walang limitasyong lamig ang kumalat sa katawan ni Palace Lord BG. Hindi maganda. Natigil ang pag-iisip ni Palace Lord BG at bumagal ang kanyang mga kilos. Bam bam swash. Nasa malapit ang dalawang dark silver ghost corpses at hiniwa-hiwa ang balat ni Palace Lord BG. Ang nakapangingilabot na kapangyarihan na maaaring pumatay sa sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm sa pamamagitan lamang ng paglabas ng dugo ay nagdala ng Palace Lord BG sa isang lugar kung saan hindi siya makakabalik. Plop. Bago pa makapag-react ang dalawa pang Palace Lords, ang magandang figure ni Palace Lord BG ay napunit sa gitna ng isang pool ng dugo. Siya ay patay na. So. Kasunod noon, ang dalawang dark silver ghost corpses ay sumugod patungo sa Palace Lord Yulong. Nag-goosebump si Palace Lord Yulong nang hulaan niyang siya na ang susunod. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nakikipaglaban sa iba't ibang larangan at gustong matapos ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Eye of Illusion. Nagsimulang umikot muli ang bloodline ng mata ni Zhao Fang. Plop. Sa kabilang panig, si Palace Lord Tai Xiao ay nagsimulang pawisan ng malamig habang siya ay bumagsak sa lupa, pagod.